Chairman, partner, Chairman, marami pong salamat sa mga sinabi mo. Ako po ay 15 years na dito sa SMNI. Ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataon, tiwala na ipinagkaloob niyo sa akin. At akin pong pinasasalamatan, magiging habang buhay na akin pong pinasasalamatan yan. Pero dahil dyan... Ako may kasama mo dyan at kasama ko kayo. Dahil dyan, Pastor, pasensya ka na. Ito na po yung aking last day dito sa SMNI. Maraming salamat po sa inyo, Chairman, sa lahat ng mga viewers, lalo na sa Nation Business. Sa lahat po ng ating mga nanonood. Maraming pong salamat. Bye-bye po. Alright. Maraming salamat po, Pastor, sa inyong pong oras. Lalo na sa Nation Business. Sa lahat po ng ating mga nanonood. Maraming pong salamat. Bye-bye po. Alright. Maraming salamat po, Pastor, sa inyong pong oras at panahon sa ating administrasyon, itong insurgency, corruption at drugs. Alam mo naman kung gaano katindi hinarap ito ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. So dapat tuloy-tuloy pa rin ang laban at ito malimutan. Totoo yun, nandun nga tayo, pero ito na naman tayo. Para lang maliwanagan, wala po akong kinakampiyon dito. Sinasabi ko, kanya-kanya ng style eh. Yun ang style ni Pangulong Duterte, okay, tinanggap natin. Ito yung style ni Pangulong Marcos, okay, di ba? Wala tayong magagawa. Hindi ba natin sila pwedeng diktahan eh? Kaya nga, ang aking sinasabi rito, yung responsibilidad ng lahat ng opisina ng gobyerno at mga opisyal, abay gumalaw sila. Yun ang ating pupukpukin pag wala silang ginawa. Bakit kayo nagpunta dyan? Kung appointed kayo, bakit kayo nagpa-appoint dyan kung hindi naman nyo alam ang trabaho nyo? Kung kayo yung mga general at anumang posisyon sa gobyerno, bakit kayo nandiyan kung wala kayong ginagawa? Yun ang ating, importante yun eh. Huwag na, inuulit ko, huwag nating iasa sa iisang tao lang ang problema ng bayan. Matutunaw tayo. Itong korupsyon na issue at insurgency at illegal na droga. Korupsyon ang binabanggit mo, nandyan ang Office of the Ombudsman. Yan ang trabaho. Yan ang anti-corruption na lihitimo. Yes. Tapos meron pa tayong bago ngayon, ARTA. Anti-Rate Authority. Si Belica ang nandyan. So, dalawang ahinsang malalakas yan. Nandyan ang NBI, anti-fraud. Nandyan ang police. Ang dami hong ahinsya eh. Pero again, huwag nating iasa sa isang tao. Gumalaw-galaw kayo. Ayan, partner. Marami pong salamat sa mga sinabi mo. Ako po ay 15 years na dito sa SMNI. Ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataon, tiwala na ipinagkaloob niyo sa akin. At akin pong pinasasalamatan, magiging habang buhay na akin pong pinasasalamatan yan. Pero dahil dyan... Ako may kasama mo dyan at kasama ko kayo. Dahil dyan, Pastor, pasensya ka na. Ito na po yung aking last day dito sa SMNI. Maraming salamat po sa inyo, Chairman, sa lahat ng mga viewers, lalo na sa Nation Business. Sa lahat po ng ating mga nanonood. Maraming pong salamat. Bye-bye po. Alright. Maraming salamat po. From Mel Mantilla Mero. Pastor, mukhang pinahiya mo si Sir Mike sa TV. Opinion po niya yon. Programa niya. Dapat opinion niya po yon. Matagal na po ako nakasubaybay sa programa ni Sir Mike. Pati ako nasaktan sa sinabi niyo po. Mel Mantilla Mero. Sabi mo, Pastor, mukhang pinahiya mo si Sir Mike sa TV. Opinion po niya yon. Ako may opinion din ako eh. Totoo. Sinabi niya, na kasi kahapon iningi na yung aking opinion about the SONA. Sinabi ko na, di ba? Inulit nila kanina sa Usaping Bayan. Ano ang comment ni Mike Abe? Sabi niya, hindi naman natin maatas yan sa isang tao lang. Kung yan, babanggitin niya lahat. Hindi matatapos yan ng 3 oras. Sinong pinatot sa dahan niya doon? Ako yung nag-comment eh. Ako ang una niyang pinahiya sa TV. Ako nakikinig lang. Nakita ba ninyo? Ako yung nakikialam sa mga programa ng SMNI. Nakikialam ba ako sa Usaping Bayan? Pero pinahiya mo ako sa TV sa aking mga comments na opinion ko, sinalungat mo at isa kang correspondent ng SMNI, talaga sasagutin kita public din. Hindi kita babastusin, sasagutin lang kita. Sinabi mo dito, opinion niya yon. Ako, opinion ko rin yun. Di ba? Programa niya, sabi mo, dapat opinion niya po yun.
Programa niya yon. Istasyon ko yan. Amen. Nagpo-programa lang siya sa istasyon ko. Kailangan igalang niya unang-una ako at ang opinion ko. Kung meron man siyang opinion na sarili niya, huwag niyang salungatin ng chairman niya. Kasi hindi naman pagkakampi-kampi kung kanino itong opinion ko. Hindi naman ako binabayaran sa opinion ko eh. Pag may opinion ako, hindi ako binabayaran sa opinion ko. Ang opinion ko is always for nation building. It is always for the interest of the nation. Opinion niya yun, sabi mo. Ako pala, wala na akong opinion. Sabi mo, programa niya yun. Estasyon ko yun. Matagal na po ako nakasubay sa programa ni Sir Mike. Ako rin. Meron ba kayong narinig sa akin? Na nakasubaybay din ako? Lalo na ako nakasubaybay. Pero pag nagkamali kayo riyan, at parang napansin kong hindi na kayo objective, talagang nandyan ako. Hindi nyo pwedeng gamitin ng SMNI para sa sarili ninyong opinion na hindi na objective. Hindi pwede sa SMNI yun. Sabi mo, nasaktan, pati ako nasaktan sa sinabi niyo po. Bakit ka masasaktan? Public dialogue yun. Hindi naman personal yung sa akin. Totoo. Kinurek ko siya sa sinabi niya na ito ang mali niya. Sabi niya, huwag nating iatas sa isang tao ang lahat ng ito. Mali ka doon. Ang presidente nakaatas lahat sa kanyang balikat ang lahat ng problema ng bansa. Vision Order number 1. Insurgency number 1. CPP-NPA, NDF, drug problem. Yung tiwali, tulad ng sinabi ni Senator Amy Marcos, nakasalalay yun sa kanya. Mali ka doon, Mike Abe, na hindi natin pwedeng yata sa isang tao. Bakit isang tao ba lang itong ordinaryo? Isang tao yan na binoto ng 31 million at siya'y ginawang presidente para harapin ang lahat ng problemang ito, Mike Abe. Matagal tayong magkaibigan. Correspondent ka dyan. Matagal ka na riyan. Hindi ako nakikialam sa mga sinasabi mo. Basta matuwid. Pero sinasabi mong nandiyan naman ang Armed Forces of the Philippines para sa insurgency, si PPNP-NDF. Gagalaw ba yan kung walang maliwanag na utos ang ating Pangulo? Kasi siya ang Commander-in-Chief. Gagawa ba yung pulis kung hindi sila backup ng presidente? Pati yung PDEA. Gagawa ba yan kung hindi maliwanag ang mga utos ng ating Pangulo? Ang template natin sa Pangulong Duterte, maliwanag ang kanyang utos sa kanyang mga ahensya. Kaya malakas ang loob nilang sumugpo. Huwag mong sabihin na, iatas na lang natin sa Armed Forces yan. Inaalis mo ang kapangyarihan ng Pangulo eh. Ginagawa mo siyang ordinaryong tao eh. Hindi pwedeng comment na ganun. Kaya sinabi ko sa iyo, linawin natin ito, mali ka doon. Public dialogue ito. Pinahiya mo ako sa una kong sinabi na para bang sinasabi mo na mali yung sinabi ko na kailangan sabihin ng Pangulo yun para marinig naman natin at magkaroon ng contentment ang puso natin na ang ating Pangulo ay matapang na humarap sa mga problemang ito. Hindi mo pinagtatanggol ang Pangulo, pinaplatter mo siya eh. Ako nagtatanggol ako sa Pangulo. Huwag mong alisin ang kapangyarihan ng Pangulo. Inaalis mo eh. Huwag nating iatas sa balikat ng isang tao lang. Isang tao lang ba yan, ordinaryong katulad mo? Hindi. Inatasan yan, may kapangyarihan yan. Lahat ng kapangyarihan as Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines at mga law enforcement agencies, pati na ang local government, nasa kanyang pamamahala at kamay at kapangyarihan. Baka pangyarihan ng Pangulo, pag nagsalita yan, talagang yan ay gaganapin.